Eto na ang 3-point sniper trade ni Luka at Lebron, nakakatakot. Nasa proseso na nga po ang LA para gumawa ng malaking move ngayong offseason. Patapos ang napaka-disappointing na nagawa lang ng tambalang Luka at Lebron itong playoffs, napagtanto na ng pamunuan na hindi talaga uubra ang dalawa kung walang legit na kaagapay, lalo na nga po sa napaka-competitive na Western Conference. Nung una, legit na big man nga lamang po ang hinahanap nila para sa dalawa, pero hindi na nga po sila papayag pang masilat muli. Kaya ang ending nga po ngayon, pati wingman nila papalitan na rin, at ngayon nga po talagang 3-point shooter pa ang balak nilang kunin. Paano ba naman kasi mga kapatid, ngayon nga pong 2024 to 2025 season, 36.6% nga lamang po sila beyond the arc. Kung sisilipin nasa rank 14 nga po ang kupunan ng LA sa liga. Malayong malayo sa inaasahan ng kupunan. Kahit reliable naman ang mga perimeter shooter nila kagaya nila Reeves, Hachimura, Finney Smith at Dalton Knecht, walang wala pa rin ang ganitong klaseng lineup. Eto na't hindi na nga po natin papatagalin pa. Ang napupusuan nga po ngayon ng LA walang iba kundi itong si Duncan Robinson ng Miami Heat. Veteranong shooter ang mamang to, at kung stats nga po ang pag-uusapan talagang pasok na pasok to sa hinahanap rin na maaasahan ni Lolo Bron. Pero ang masasakripisyo nga po etong sina Gabe Vincent na balik Miami pag nagkataon. Kasama rin dyan si Maxi Kleber at ang hawak ng LA na number 55 overall pick sa 2025. Napaka-beneficial kung etong si Duncan Robinson nga po ang kukunin nila. Lalo na nga po kung kay Luka nakapalibot ang kanilang opensa. Dagdag na solid perimeter to kung mabantayang maigi si Luka. Ang maganda pa nga po dito kay Robinson at wala nga po sa mga player ngayon sa Lakers, etong Ray Allen na catch and shoot na laruan ni Duncan. Kung matatandaan, si Allen nga po ang tumulong kay Lebron dati sa Miami para maitabla at masungkit pa nila ang titulo mula sa San Antonio. Ito ang tipong manlalarong gustong gusto ni Lolo Bron. Isang manlalaro na mahirap mabantayan sa tres dahil catch and shoot ang laruan, di ba? Mahirap talagang mabantayan ng ganito. Makawala lang saglit nakapwesto na agad sa mga pamatay na spot nila. 39.3% ang kinamada nito last season beyond the arc. Tapos walang injury dahil nakalaro to ng 74 games sa Miami. Hindi lang yan, 6'7 ang height niya. Dagdag rin to sa depensa. Disenteng manlalaro nga po yan para sa LA. Kahit pa bench player ang gawin nila kay Robinson. Samantala Giannis trade sa Boston, Diyos ko po. Napakalaki nga po sana ng tsansa ng Boston Celtics mga kapatid para madagdagan pa ang kanilang 18th NBA title. Napakaganda ng standings nila sa regular season. Impresibong 61 wins, 21 losses. Kaya na-secure nila ang top spot sa Atlantic Division at second seed naman sa Eastern Conference. Pero ang lahat nga po ng yan nawalan ng saysay matapos silang talunin sa semifinals sa East ng New York Knicks. Ang masaklap pa nga po nito, na-injured pa nga itong si Jason Tatum at Achilles injury pa nga po ang natamo niya. Kaya ang siste, wala na nga pong ibang magagawa pa ngayon ang Boston kundi gumawa ng malaking move ngayong off-season. Biruin mo ba naman mga kapatid, kahit pa nga po key player kagaya ni Drew Holiday, mukhang handang-handa na ring pakawalan ng Boston para maremedyohan ng gusto ang kanilang lineup. Hindi lang yan, kasama rin sa gustong pakawalan nila itong si Porzingis dahil rin nga po sa pabalik-balik na injury niya. Halos mapapatulala o mapapanganga pa nga po ang lahat dito pag nagkataon dahil ang balak ngayon ng Boston mismong si The Greek Freak Antetokounmpo na ang kunin nila. Napakalaking remedyo nga po ang gustong mangyari ng pamunuan ng Boston. Pero yun nga, sangkatutak naman nga po at key player pa ng Celtics ang mapapakawalan nila dito para nga po makuha si Giannis. Itong sina Jaylen Brown, Peyton Pritchard, 2025 number 28 overall pick at 2025 number 32 overall pick ang sakripisyo kapalit ng isang Antetokounmpo. Naku po, talagang napakabigat nga po talaga ng remedyo na to. Kahit maging si Jaylen Brown pa nga po ang kapalit din, handa rin dyan ang Boston dahil isang Antetokounmpo nga naman din ang balik sa kanila, di ba? Para kay Giannis, makailang beses na nga pong sinasabi niya mismo na aalis siya sa team ng Bucks kapag wala pa rin nangyari sa kanilang kupunan. Tapos ganito pa ang nangyari sa kanila rin sa playoffs. First round pa lang winalis agad sila ng Pacers. Tignan na lang natin dahil lahat nga po pwedeng mangyari sa liga.